Ang Japan ay tinuring na isa sa mga pinakaligtas na bansa na may kahangahangang kultura at naging isa sa mga nangungunang tourist destination. Gayunpaman, hindi alam ng marami ang tungkol sa madilim na kasaysayan nito at mga kasalukuyang isyu dahil sa madalas ay hindi nila ito inilalahad. Ngayong araw ang kwento natin ay tungkol sa isang babae na nawala sa Tokyo at kung sino ang may gawa. Ngunit bago ko umpisa ng kwento natin ngayong araw ay nais ko munang i-shoutout si Angay Lara 275, si Miss Tony Abiera from Dasmariñas, Cavite, Eileen Alinsod 1070 ng Malaysia, Galia Jean de los Reyes ng Russia, Mary Ann Ortiz and family ng Lipa, Batangas, at si Ivy Didel 7854 ng Israel. Maraming salamat! At para naman sa mahilig sa mga horror stories, you may subscribe to this channel, Creep and Crawlers. Si Joji Obara ay pinanganak sa Osaka, Japan noong August 10, 1952 na may pangalan ng kapanganakan na Kim Sung-jong. Ang kanyang mga magulang ay mga ethnic Korean sa Japan. Ang kanyang ama ay dating nangongolekta lamang ng mga scrap hanggang sa nagmamay-ari ng ilang mga ari-arian, kaya ang pamilya ay napakayaman sa oras na yon. Ayon sa report, ang pamilya ay nagmamay-ari ng taxi company, real estate properties at pachenko business. Ang pachenko ay isang mechanical na laro na nagmula sa Japan na ginagamit bilang isang arcade game at mas madalas para sa pagsusugal. Maihahambing ito sa slot machine, ngunit sa larong ito ay mababa lamang ang pusta. Nag-aral si Joji sa mga pribadong paaralan sa Tokyo at Yokohama tulad ng Takeo Senior High School sa Kanagawa. Kilala siyang mahiyain at tahimik na estudyante. Si Joji at ang kanyang mga kapatid ay nakilala bilang mga protektadong mayayamang estudyante. Sa kasamaang palad, ang kanyang ama ay namatay noong siya ay 17 years old pa lamang, na iniwan siya at ang kanyang mga kapatid ng isang malaking pamana. Balita din na iniwanan sila ng kanilang ama ng humigit kumulang 40 million yen worth ng assets mula sa Tokyo hanggang Osaka. Ang resulta, si Joji at ang kanyang mga kapatid ay milyonaryo na sa murang edad pa lamang. Pagkatapos ay nagpatuloy si Joji sa pag-enroll sa isang preparatory school na ginagarantiyahan ng kanyang pagtanggap sa Keio University sa pamamagitan ng school's affiliation. Nagtapos siya sa kursong Law and Politics. Matapos ng kanyang graduation, si Joji ay naging Japanese citizen at legal na pinalitan niya ang kanyang birth name sa Joji Obara. Pinili ni Joji ang career na may kinalaman sa real estate, habang ang kanyang dalawang kapatid naman ay naging mga doktor. At dahil sa pakiramdam ni Joji na ang araw-araw niyang trabaho ay nakakapagod, sa edad na 30 ay agresibo itong namuhunan sa real estate at stock market. Sa kasamaang palad, naganap ang recession noong 1990s na nakaapekto sa maraming bansa sa buong mundo kabilang na ang Japan, kung saan bumagsak ang mga presyo ng stock market at real estate. Dahil doon ay unti-unting nawala ang kanyang kumpanya at kayamanan at siya hinahabol na ng mga creditors dahil sa kanyang utang. Hindi lang yon, parang hindi na rin interesado si Joji na mamuhay ng maayos at tapat. Nagsimula itong gumawa ng mga hindi kapanipaniwalang mga krimen. Walang nakakaalam tungkol sa pribado at social life ni Joji dahil siya ay napaka-private na tao. Loner at palaging nasa loob lang ng kanyang bahay sa Moto Akasaka Tower. Pinagbabawalan din niya ang kanyang mga empleyado sa kanyang real estate company na kuhanan siya ng mga litrato. At lagi din itong nakasuot ng sunglasses. Sa dami ng kanyang kayamanan, si Joji ay nagkaroon ng matinding pagkahumaling sa mga babae. At kagaya ng maraming mayayamang lalaki, si Joji ay madalas ding makikita sa mga Japanese hostess bar. Ang mga host at hostesses ay mga taong binabayaran upang sabay na makipag-inuman o makipagkwentuhan sa mga customers na walang halong sexual. Ang mga customer ang siyang pipili ng host at hostess na gusto nila sa pamamagitan ng booking system. Ang mga host at hostesses ay maaari ding tumanggap ng kabayaran mula sa mga date offers na iaalok ng customer sa labas ng kanilang club at tinatawag yun na Dohan date. Ang trabahong yun ay masasabing adventurous ngunit masyadong delikado. Madalas pumupunta si Joji sa Casablanca Club, isang high-end na nightclub sa Roppongi District. Ang kanyang target ay mga babaeng foreigner nagtatrabaho bilang hostesses sa nasabing club.
Siya ay interesado sa blonde Caucasian na kababaihan. Napag-alaman na mahilig si Georgie na gumawa ng mga hindi karapat-dapat na gawain sa mga babaeng walang malay. Lalapitan niya ang mga hostess na interesado siya at mag-aalok ito ng dohan date sa labas ng kanilang oras ng trabaho. Gayon pa man ang ginagawa niya sa mga kadate niya higit pa sa pagkain lamang sa labas o ang maglakad-lakad sa syudad. Madalas ay dinadala ni Georgie mga walang kaalam-alam na mga babae sa kanyang mga property tulad ng kanyang kondo sa Zushi Marina o sa Moto Akasaka Tower. Matapos niya itong mapainom ng pampatulog, ay agad niyang ginagawa ang mga kasuklam-suklam na gawain sa kanila habang sila'y walang malay. Ayon sa mga balita ay gumagamit siya ng lubid na nakabitin sa isang metal bolt na nakasabit sa kanyang kisame para itaas ang paa ng babae. At para masiguradong mananatiling walang malay ang kanyang biktima habang ginagawa niya ang kanyang masamang gawain, ay naglalagay siya ng tela na nakababad sa chloroform sa ibabaw ng kanilang mga mukha. At para sa kanya hindi pa sapat ang kanyang ginagawa. Nire-record din ni Georgie ang kanyang sarili habang ginagawa niya ang mga gawain at pagkatapos ay nilalagyan niya ng label ng mga pangalan ng biktima ang bawat tape. Pag nagkamalay na ang mga biktima ay nakakaramdam sila ng pananakit ng katawan at nasusuka dahil sa physical at psychological trauma. Taong 1998 ay nahuli si Georgie sa Wakayama dahil sa pag-disguise bilang isang babae at pumasok ito sa banyo ng babae at inirecord ang mga ito. Sa panahon ng kanyang pag-aresto ay naiulat na hindi ito nakikipagtulungan at tumanggi na kunan siya ng kanyang litrato para sa kanyang mugshot. Ngunit ang ginawa ni Georgie ay pansamantalang nabaliwala ng mga Japanese police, ngunit hindi rin yun tumagal. At dumating ang pagkawala ni Lucy Jane Blackman, isang 21 years old na babaeng British. Nung una ay nagtatrabaho si Lucy bilang flight attendant sa British Airways at nang ma-extend ang kanyang visa sa Tokyo ay nagpasya siyang subukang magtrabaho bilang hostess kasama ang kanyang kaibigan at kasamahan na si Louise Phillips sa Casablanca nightclub sa Roppongi District. Noong July 1, 2000 ay napabalitang nakipag-date siya o nakipag-dohan date kasama isang lalaki, ngunit hindi na siya bumalik o nakipag-contact pa sa kanyang mga mahal sa buhay. Nakilala ni Lucy ang isang lalaki na nag-alok sa kanya ng prepaid phone para samahan siya sa isang beachside restaurant. Iniwan niya ang kanyang kasama sa kwarto na si Louise. Nakasuot siya ng itim na damit at isang silver heart necklace at plano makipagkita kina Louise at Scott Fraser nung gabing yon. Nakailang tawag pa si Lucy kay Louise nung araw na yon, ngunit pagkatapos ng kanyang huling tawag bandang 7:00 ng gabi ay nawala na ito at wala nang may narinig pa mula sa kanya. Kinabukasan pagkatapos ng dohan date ni Lucy ay nakatanggap ng tawag ang ka-roommate niyang si Louise mula sa isang hindi kilalang lalaki na nagsabing sumapi si Lucy sa isang kulto at hindi na ito babalik. Ang kakaiba at kahina-hinalang tawag na yon ay ang siyang nag-alarma at nagpasimula ng malawakang paghahanap para sa kinaroroonan ni Lucy. Sina Tim Blackman at Sophie Blackman, ang ama at kapatid ng babae ni Lucy ay lumipad sa Japan upang hanapin siya. Ang kaso ay nakakuha ng malaking atensyon at nag-udyok kay Tim na itulak ang mga pulis sa Japan na maging mas maagap sa investigasyon. Maraming press conference ang ginanap. Ang mga media outlet ay nag-cover ng kwento at ang mga poster ay pinamahagi, ngunit nananatiling nawawala si Lucy. Noong una ay nag-alangan ang Japanese police na seryosohin ang kaso dahil sa hinala na maaring sinubukan ni Lucy ang mag-overstay ng kanyang visa o umiwas sa mga otoridad. Ang katotohanan na si Lucy ay nagtatrabaho ng ilegal sa isang trabaho kung saan madalas tumakas ang mga kababaihan ng walang abiso. Kaya yun ang naging dahilan kung bakit mabagal na tumugon ang mga Japanese authorities sa paghahanap sa kanya. Sa humigit kumulang 300,000 illegal na mga foreign workers sa Japan, 1/3 doon ang nagtatrabaho sa adult industry at naisip nila na si Lucy ay isa sa mga yon. Gayunpaman dahil sa matinding pagsisikap ni Tim, napilitan ng mga pulis na seryosohin ang kaso. Ang pagkawala ni Lucy ay naging isang malaking kaso na nakakuha ng atensyon ng parehong Japanese at English governments. Ang Prime Minister ng England noong panahong yon ay si Tony Blair na bumisita sa Japan para talakayin ang kaso sa Prime Minister ng Japan na si Junichiro Koizumi. Hinimok ni Blair ang parehong gobyerno at pulis na unahin ang paghahanap kay Lucy. Isang report mula sa hindi kilalang babaeng hostess na nagtatrabaho sa Roppongi District ang nakakuha ng atensyon ng mga investigador. Sa report ay sinabi ng babae na dinala siya para sa isang dohan date ng isang lalaking customer na madalas pumunta sa club
sa isang seaside area na may mga palm trees. Ikinuwento niya kung paano siya nawala ng malay at nagising na masakit ang katawan. Ang tanging lugar na nakilala na maraming palm trees ay ang Zushi Marina sa Kanagawa. Isinasaalang-alang ang report na yon at nagpa siya mga investigador na bisitahin ang Roppongi para makipag-usap sa iba pang mga hostess na maaring may mga katulad na karanasan. Marami sa kanila sa una na nag-alangan dahil sa pangambang ma-overstay ang kanilang mga visa. Ngunit sa kabila noon, ang ilang kababaihan ay naglakas loob na ibinahagi ang kanilang kaparehong karanasan sa mga pulis. Sa kaparehong pagkakataon ay dinala sila ng isang lalaki para sa isang dohan date malapit sa dagat. Pagkatapos nito ay mawawalan sila ng balay at magigising kinaumagahan na walang maalala sa mga nangyari nung nakaraang gabi. 5 araw matapos huling marinig at makita si Lucy noong July 6, 2000, ay ipinaalam sa pulis na manager ng Miura Peninsula Condo ni Joji ang tungkol sa maingay na tenant noong nakaraang araw. Sa pagbisita sa apartment ni Joji ng gabing yon, nadatnan nilang wala itong sando at pawisan. Nang hilingin nilang suriin ang apartment ay napansin ng mga pulis ang mga nakakalat na tipak ng semento. Ipinaliwanag ni Joji na nag-aalis siya ng mga tiles. Nang hilingin nilang makita ang banyo ay agad na tumanggi si Joji at sinabing sapat na ang kanilang nakita. At lalo pa siyang naging balisa sa karagdagang pagtatanong sa kanya ng mga pulis. Ngunit sa mga panahong yun ay walang basihan ng mga pulis para paghinalaan si Joji. Kasunod noon ay nagsagawa ang mga pulis ng mga pagsusuri ng listahan ng mga residente sa Zushi Marina at hinanap nila ang mga taong may sapat na yaman upang magkaroon ng maraming mamahaling sasakyan. At dahil sa maraming luxury car si Joji ay mas naghinala ang mga pulis sa kanya. At dahil na rin sa mga testimony ng mga biktima, sinabi nila na ang lalaki nakikipag-dohan date sa kanila ay may paiba-ibang mga gamit na luxury car. Ang hinala nila kay Joji ay mas tumindi pa nang napagtanto ng mga investigador na ang pseudonym na P.O. Horihara na ginamit niya para sa kanyang unit sa Moto Akasaka Tower ay mababasa na ubara sa Japanese kanji characters. Ang pseudonym ay isang pangalan na ginagamit ng isang tao sa halip na gamitin ang kanilang totoong pangalan. Doon pa lang ay makikita na iniba ni Joji ang pangalan niya sa ibang property. Nang suriin ang kanyang mga criminal records at kumpirmahin ng mga natukoy na biktima ang kanyang pagkakakilanlan mula sa kanyang mugshot. Alam ng mga pulis na kinakailangan nilang lapitan ng prime suspect na ito ng mabilis ngunit mas maingat. Bandang alas 7 ng umaga noong October 18, 2000, hinuli si Joji sa kanyang tirahan. Kapansin-pansin na hindi niya pagtutol nung arestuhin at nakipagtulungan sa mga pulis. Kasunod ng pag-aresto ng mga pulis ay nakakuha sila ng search warrant para sa mga ari-arian na Joji, kabilang na doon ang kanyang condo sa Zushi Marina Building No. 4 at sa Moto Akasaka Towers. Sa paghahanap ay nakakita sila ng maraming bagay kagaya ng alak at droga, isang personal na notebook at nakakabahalang bilang ng mga videotape na nagpapakita ng kanyang mga ginawa sa kanyang mga biktima. Ang panonood sa mga nilalaman ng tape ay labis na nagpalumo at nakakatroma para sa mga investigador. Ngunit wala ni isa man lang sa mga biktima sa mga nasabing tape ay si Lucy. Bagamat ang ebidensya na nakita ng mga pulis ay sapat na para magsampa ng kaso laban kay Joji para sa kanyang ginawa, ay nananatiling hindi tiyak kung mabibigyang linaw ba niya ang kinaroroonan ni Lucy. Sa oras ng interrogation ay nagpapakita si Joji ng mga palatandaan ng pagiging wala nito sa sarili at parang hindi niya alam ang nangyayari sa kasalukuyan. Patuloy niya itinanggi ang mga paratang sa kanya kahit na mayroon ng mahigit 400 na mga videotapes na nakita at isa yon sa malaking ebidensya. Katuwiran ni Joji na dahil binayaran niya ang mga hostess, lahat ng ginawa niya sa kanila ay consensual. Noong tanungin siya tungkol kay Lucy ay tinanggi niya ang anumang kaalaman tungkol sa kanya o nakilala niya ito. February 9, 2001 nang matuklasan ni Inspector Tadashi Naito ang labi ni Lucy. Ang kanyang katawan ay pinagputol-putol sa 8 bahagi. Inilibing sa buhangin na humigit kumulang 50 cm ang lalim at ang kanyang ulo ay nababalot ng semento. Ang kanyang mga labi ay nakatago sa ilalim ng isang bathtub sa loob ng isang seashore cave sa Miura, Kanagawa, malapit sa isa sa mga properties ni Joji. Katunayan hindi si Lucy ang unang naging biktima ni Joji. Bago si Lucy may isa pang babae na nagngangalang Karita Ridgway at katulad ni Lucy isang dayuhan din na nagtatrabaho bilang hostess sa Japan. Sinundan ni Karita ang kanyang kapatid na babae mula Australia patungong Japan.
Si Carita ay nakuha din ni Georgie sa isang Dohan date. Gayunpaman dahil sa sobrang dami ng chloroform, ay nagkaroon ng seizure si Carita at marami na rin naging sintomas sa kanyang katawan. Dinala ni Georgie si Carita sa hospital sa ilalim ng pseudonym na Nishita. Sinabi ni Georgie sa nurse at doctor na kumain si Carita ng talaba kaya ito na food poisoning. Pagkalabas ng hospital ay mas lumala ang kondisyon ni Carita sa loob ng ilang araw, na humantong sa liver failure at brain death na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Natuklasan ng mga pulis ang isang videotape ng pag-atake niya kay Carita kasama ng isang journal ni Georgie na nakasaad na gumamit siya ng maraming chloroform kaya ito namatay. Ang biglang pagkamatay ni Carita ay nagdulot ng hinala sa kanyang pamilya. Siya ay malusog bago ang kanyang Dohan date. Tila imposible para sa isang dating malusog na tao na mabilis na namatay sa pagkalaso ng pagkain at pagkatapos ay namatay dahil sa hepatitis E. Sa kabila ng kahilingan ng pamilya para sa isang malalim na investigasyon, ang embahada o ang mga pulis ay hindi nagbigay ng suporta para sa naturang kaso. Kasama ang pagkatuklas ng bangkay malapit sa kanyang ari-arian at mga testimonya mula sa maraming testigo, ang mga pulis ay nagsampa ng kaso kay Georgie. Dagdag pa doon ay nagsagawa ng autopsy sa sample ng atay ni Carita at nakita na may mga bakas ito ng chloroform. Ang paglilitis laban kay Georgie nagsimula noong July 4, 2001. Pagkatapos ng 7 taong paglilitis, noong April 24, 2007 ay napatunay na nagkasala si Georgie batay sa ebidensya mula sa 400 videotapes. Kasama rin sa mga kaso ang pag-atake na humantong sa trahedya ng kamatayan ni Carita. Gayunpaman ay napawalang sala siya sa kaso ng pagdukot at pagpatay na may kaugnayan kay Lucy dahil sa hindi sapat na direktang ebidensya. Huli na rin ang pagkatuklas sa bangkay para matukoy ang sanhi ng kamatayan. Dahil sa naging resulta ng kaso ay nahaharap ito sa matinding batikos mula sa pamilya ni Lucy, sa prosekusyon at ang maging sa mga investigador. Gayunpaman ay nasentensyahan pa rin si Georgie ng habang-buhay na pagkakakulong. Nagsampa ng apela si Georgie, at kalaunan ay dininig ang apela na ito noong March 25, 2008 sa Tokyo High Court. Noong December 16, 2008, si Georgie ay napatunay nagkasala sa pagdukot, paghiwa-hiwalay at pagtapon sa katawan ni Lucy. Tinangka niyang umapila sa desisyon, ngunit tinanggihan ng Supreme Court ng Japan ang apela noong December 2010. Sa ngayon ay nanatiling nakakulong si Georgie at nagsisilbi sa kanyang habang-buhay na sentensya sa Tokyo Detention Center. Bagamat siya ay nakakulong at naibigay na ang hustisya, ay hindi pa rin maibsan ang trauma na naranasan ng kanyang mga biktima at ang kalungkutan ng kanilang mga pamilya. Nananatili ito isang nakakatakot na paalala na ang mga naturang kriminal ay maaaring nagtatago pa rin sa mga kalye ng Japan na nagtatarget sa mga biktima, lalo na sa mga nagtatrabaho ng kapareho kina Carita at Lucy. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin o komento, and please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi nyo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod kong video. Maraming salamat!